Hello! Have a nice day mga idol! Dito ako ngayon mga idol dito sa aming construction site at mayroon akong binili na gamot. Ito yung mga gamot na binili ko para sa mga manggagawa namin, pang first aid. Ayan mga idol. At dito na nga ay putol-putulin ko mga kaibigan at ito, pagpapasensya nyo na ako. At ako ay magpuputol muna sa mga idol natin dyan na nanonood ng aking video for today. Ay ito muna ang aking gagawin habang nagpapalipas ng oras dito sa construction site. Kailangan kasi nito ng mga manggagawa natin ngayon, yung mga pang first aid na gamot. Dahil kapag nakaramdam sila ng sakit o ano man yung karamdaman na nararamdaman nila, ito ay pansamantala. Pansamantala lang naman na panlunas sa mga manggagawa natin dahil malayo po yung clinic, malayo po ang hospital, malayo po ang butika at mataas din po yung ating kinaroroonan. Nandito tayo sa taas ng building. Kaya ito na lang ang ating pansamantalan, alunas kapag nakaramdam sila ng sakit ng ulo, sakit ng tiyan, o ano man yung kanilang karamdaman ay mayroon tayong pang first aid, panlunas, pangunang lunas sa kanilang karamdaman bago halimbawa kung pang maintenance ang kailangan nila, di sa kanilang sila bibili ng marami. Ito ay pang first aid lang, pansamantala lang mga kaibigan. At dito ako ngayon ay aking putol-putulin para kapag may humingi na, mayroon nang hihingi ng gamot, ay agad-agad na natin iabot. Hindi na sila mahihirapang maghintay ng matagal dahil nagupit na. Ginugupit-gupit, ginugunting-gunting natin. Kaya miga-miga lang dyan sa ako ng mga friends and viewers natin dyan na nanonood sa aking video for today. Shout out. Have a nice day and have a wonderful day everyone. At panalangin po natin, hindi lang po dito sa construction site mga ka-idol, hindi lang dito sa amin, hindi lang dito sa project site, kundi panalangin po natin mga kaibigan na sana ang Panginoong Diyos na uwa ay palaging gumagabay sa bawat isa sa atin dahil tayo po ay laging nananalig sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, sa bendisyon ng ating Panginoong Diyos. Dahil kapag uminom tayo, ay samahan natin ng panalangin. Dahil kahit na may gamot tayong inom, ay kailangan pa rin natin magdasal at manalangin at manalig sa ating Panginoong Diyos na sana itong mga gamot nating iniinom ay kanyang bendisyonan upang ating makaramdaman ay mapunas, matanggal at manumbalik yung dati nating lakas, manumbalik yung dati nating kalusugan upang sa ganun ay makapagtrabaho po tayo ng maayos, masigla at walang nararamdamang sakit dahil kapag tayo po ay nagtatrabaho mga kaibigan, kapag tayo ay may nararamdaman ay hindi po natin mai-concentrate, hindi po tayo makapagtrabaho ng maayos, hindi po tayo makagalaw ng maayos. Kaya ito na nga ang ating panglunas mga kaibigan. Ito, gamot na ito ang ating pag-asa. Pag-asa na manumbalik ang mga karamdaman natin. Dahil kapag nandito kasi tayo sa construction mga kaibigan, kadalasan ay nakakaramdam tayo ng sakit ng ulo, sakit ng tiyan, sakit ng katawan. No? Kaya meron din tayo dito kapag masakit ang katawan ay may pansamantala dito na alaksan. Kapag naman tayo tinatrangkaso, meron naman dito na bioflu. Ayan, kapag naman tayo ay inuubo o na hindi pa masyadong malala, ito ay may newsip tayo dito. Kapag ka naman ay medyo may plema na, mayroon naman tayo dito ay yung tinatawag na pang plema, yung tawag dito yung binili ko dito, yung pang tanggal sa plema, yung tusiran, kahit medyo mahal. Ang mga branded kasi ang mga gusto ng mga mapili din minsan yung mga manggagawa natin. Pagka alam nila na generic, akala nila walang bisa. Kaya binili ko mga branded kasi yun ang kanilang paniniwala kapag ka daw generic mabisa. Kaya
Mas gusto daw nila yung branded, yung mga branded natin, hindi na pa natin ito sa Mercury. Kaya ang panalangin na lang natin mga kaibigan ay sana ay walang magkakasakit. Kung mayroong mang pintumas ng karamdaman ay papagaling, ay gagaling agad. So yun, yung tawag na safety first. Kailangan natin na nasa kaligtasan lagi, yung ating mga manggagawa. Tayong lahat, kahit yung mga nasa mga bahay-bahay natin, kahit yung mga nasa malalayong lugar, kahit yung nasa bukid, kung ano man yung kinaroroonan natin, sana ang Panginoong Diyos nawang palagi natin na lalapitan, ilagay sa ating isip, sa ating puso, na ang bendisyon palagi ng ating Panginoong Diyos ang siyang mangingibabaw, ang siyang laging ating pag-asa, ang siyang ating maaaring malapitan dahil tayo ay nilalang ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos ay tayo ay mabubuhay sa pamamagitan ng material at espiritual. Tayo ay kakain ng material at espiritual at tayo ay lumapit sa ating Panginoong Diyos dahil Panginoong Diyos ay hindi natin siya nakikita pero siya po ay spiritual. Yan po ay spiritual. Kaya laging magsasama ang material. Ito na nga yung gamot na material at nagdadasal tayo. Yun po yung spiritual na gamot. Kaya laging magkasama mga idol. Material at spiritual na gamutan natin. Kaya ito yung mga binili natin mga first aid na material at sasamahan po natin ng spiritual na dasal habang tayo ay umiinom upang manumbalik ang mga karamdaman natin dito sa construction site dahil ang buhay po natin ay hindi po natin sarili. Hiram lang po natin ang ating hininga na siyang pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos, yung hiniram nating hininga o buhay na kapag binawi na ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang buhay natin ay hawak ng ating Panginoong Diyos. Kahit na marami kang pera, dapat hindi po tayo magmayabang, hindi po tayo dapat magmataas kung marami man kayong pera. Dahil yung pera natin ay pansamantala lang yun mga kaibigan, yung mga pera-pera ng mga limpak-limpak na salapi na yan, mga limpak-limpak na kayamanan at limpak-limpak na mga lupain, limpak-limpak na mga sasakyan, limpak-limpak na mga pag-aari natin sa bangko. Ay huwag tayong masyadong magmalaki, huwag tayong masyadong magmayabang, o huwag tayong masyadong manalig sa mga kayamanan nating pangmaterial. Kahit ang lahat ng bagay mga kaibigan ay mayroong katapusan, mayroong hangganan, dahil kapag binawi ng ating Panginoong Diyos ang lahat-lahat ng mga material na yan, ay mawawala sa atin. Kaya ang ating panalangin na sana ay lagi tayong mananalig sa ating Panginoong Diyos, na sana hindi tayo pababayaan maging anuman ang ating mga trabaho, saan man tayo naroroon, sa bawat lupalop, sa bawat panig ng ating mundo, ng ating bansa, ng ating universe, ay sana ay manalig tayo sa ating Panginoong Diyos na nag-iisang Diyos. Ang nag-iisang Diyos, kahit na magkakaiba pa ang ating mga relihiyon, hindi sana sapat, hindi sana sagabal yung mga pagkakaiba natin ng relihiyon. Ay ang Panginoong Diyos ay hindi naman nagtatami kung anong relihiyon mo. Lahat tayo ay mahal ng ating Panginoong Diyos. Lahat tayo ay pinapakinggan ng ating Panginoong Diyos. Kahit na magkakaiba yung ating relihiyon, ay sana ay magiging matatag tayo, maging masunurin, laging mapagpakumbaba. Kahit na mahirap lang tayo mga kaibigan, kahit na wala tayong kayamanan, kahit wala tayong maraming mga sasakyan, maraming mga lupain, maraming mga pera, ay pantay-pantay pa rin ang paningin ng ating Panginoong Diyos. O mayaman ka man, mahirap ka man, dukha ka man, o isang hampas lupa man, ang paningin ng ating Panginoong Diyos ay pantay-pantay. Kaya sa lahat-lahat ng mga kaibigan natin na nanonood ng aking video for today, ay sana ay ang aking video ito
ay makapagbigay man lamang ng kunting paalaala. Tayo naman ay nagpapaalaala lang. Hindi naman tayo pwedeng mamilit na pipilitin ang inyong kaisipan, pipilitin ang iyong paniniwala, pipilitin ang iyong pananalig, pipilitin ang iyong mga relasyon nyo na maniwala. O may kanya-kanya tayong mga isip, may kanya-kanya tayong relihiyon, may kanya-kanya tayong pananampalataya. Kaya sana ang ating paalaala lamang ito sa lahat ng mga nanonood. Ating video ito ay hindi naman namimilit na kayo'y maniwala. Kaya yung sumunod sa aking sinasabi. At ayon lang po sa aking narinig, ayon lang po sa aking nabasa sa mga nagbabasa natin sa Biblia na kung tayo po ay nagbabasa. Yung buhay kasi natin hindi lang kasi puro material eh. Mayroon din kasi yung oras na paglaanan natin ng panahon na tayo ay magbasa-basa rin ng mga banal na kasulatan sa Biblia. Wag lang tayo puro material, yung puro na lang ay kasi yung sabi sa Biblia, yung sa araw, 7 araw, maglaan ka ng isang araw para sa Panginoon, maglaan ka ng isang araw para sa spiritual. Hindi lang puro material, hindi lang pagka nagtanim ka, nag-ani ka ng mga bunga ng pananim mo, hindi lang lahat para sa iyo. Magbahagi ka rin. Mayroon ka rin ilalaan para sa Panginoong Diyos, mag-aalay ka rin para sa Panginoong Diyos. Magbukod ka para sa ating Panginoong Diyos. At lahat ng bagay ay may mga talinghaga sa buhay natin kung hindi man natin maintindihan sa puro diretsong talinghaga. Sa Biblia kasi maraming sinasabi sa Bayang Banal na Aklat na nababasa natin doon. Kung sino man yung mga nagbabasa dyan, mahilig magbasa. At alam ko na kung halimbawa nabasa nyo yun, yung sinasabi sa banal na Biblia na tayo ay mag-ipon. Mag-ipon ng kayamanang hindi napapanis, kayamanang hindi nananakaw. Ano kaya yung mga bagay na yun? Yung mga hindi napapanis, mag-ipunin natin. Kasi kapag mag-ipon kasi tayo ng material na bagay, ay kaya tinawag yung napapanis, ay hindi tumatagal yan. At kung may kayamanan naman tayo na limpak-limpak, ninanakaw yan, mananakaw. Pero kapag ang kayamanan o pagkain nating iipunin ay ang ating puso, siyang nananalig, siyang sumasampalataya palagi sa Panginoong Diyos, laging mapagpakumbaba, laging nagmamahal, maging kaaway man yan. Ay sinasabi rin sa banal na aklat na mahalin mo ang iyong kaaway. Mahalin mo ang iyong kaaway, ibig sabihin ay wag mo silang papatulan, wag mo silang ituturing na kaaway kahit na tayo ay inaaway. Kaya laging nandyan yung pasensya, pakumbaba pa rin tayo dahil Panginoong Diyos ay gustong-gusto niya yung laging nagpapakumbaba. Gustong-gusto ng ating Panginoong Diyos yung laging umuunawa. Kaya kung sino man yung mga nakakarinig o nanonood ng aking video kung ito ay sana ay makapagbigay man lang ako ng kunting, kahit kunti lang, kahit katiting lang na mabuksan ang ating kaisipan, kahit dumampi man lamang o sumagi sa ating mga puso't isipan yung aking sinasabi. Dahil ito ay sinasabi ko, hindi lang yung pansarili kong salita. Ito ay sinasabi ko ng ayon din sa aking narinig, ayon din sa aking nabasa. Dahil lahat naman tayo ay naniniwala na mayroong Biblia. Yung mga naniniwala na yung mga nakasulat sa banal na Biblia, mga idol, ay mga guys, ay salamat dahil yan po ay tinawag na Holy Bible o banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya sa mga naniniwala, sa mga nagbabasa, salamat sa inyong lahat. At ganoon din po yung mga hindi pa nakakabasa. At marami rin nagbabasa kasi, hindi naman natin maiiwasan na marami rin nagbabasa. Pero yung mga nagbabasa kasi ng Biblia ay dahil nga sa magkakaibang relihiyon, ng palataya, ay magkakaiba rin yung kanilang paniniwala. Kasi iba kasi yung relihiyon nila, iba yung turo ng kanilang relihiyon, iba rin yung turo ng ibang relihiyon. Kasi kahit na isa lang yung binabasa, ay magkakaiba yung kanilang pagkaintindi kasi yung paliwanag
magkakaiba yung paliwanag. Pero kung ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos, ang siyang lalapag sa bawat puso natin, ay siya na ang magpapaliwanag sa bawat puso natin. Hindi na kailangan ng mga ibang mga relihiyon na magpapaliwanag, kundi ang banal na Espiritu, dahil na nababasa rin natin na ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos ay pumapasok sa katawan natin. Kaya kung ating tinatanggap ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos na lumapag sa bawat puso natin at papasok sa atin, dahil ang katawan po natin ang kanyang bahay o kaya templo, dahil pumapasok ang kanyang Espiritu na siya ay magsasalita, siya ay magsasabi ng message from God, yung mensahe ng ating Panginoong Diyos. At yun na nga, mahirap nga paniwalaan, mahirap nga na maintindihan na bakit bakit pumapasok ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Diyos sa katawan natin. Dahil ang Espiritu kasi ay kanyan, parang hangin lang yan na pumapasok sa ating katawan. Siya ay dumadaan sa mga butas ng ating katawan. Dumadaan po ang banal na Espiritu sa mga butas ng ating katawan. Mayroon po tayong mga butas ng katawan, katulad po ng bibig, ilong, mata, tainga, yan. Mga dumadaan dyan po ang banal na Espiritu sa mga butas ng katawan natin. Kaya po yung sinasabi sa Biblia ay linisan po natin ang mga butas ng ating katawan, dahil mayroong mga bagay na pumapasok dyan. Kaya siyempre, tayo ang may-ari ng mga butas ng katawan natin, tayo ang may-ari, kaya tayo rin ang mag-control. Kung papabayaan mo yung masamang espiritu na papasok sa iyong bunganga, ay tuwang-tuwa, kasi espiritu kasi yan eh. Dalawang klase yan, may masamang espiritu, may mabuting espiritu. Kaya kung papayagan mo na pumasok ang masamang espiritu sa bunganga mo, ay siyempre, ay talagang masama talaga ang ilalabas niyan. Kung papayagan mo na pumasok ang masama sa iyong mata, ay magiging masama talaga ang paningin mo. Kung ganoon din, ay papasok din payagan nyo rin na pumasok ang masamang espiritu sa inyong ilong o sa inyong tainga. Lahat yan ay masama ang ilalabas. Pero kung papayagan nyo pumasok lamang ay ang mabuting espiritu, ang banal na espiritu lamang ang papayagan nyo, kasi tayo rin ang magkocontrol yan, mga kaibigan. Nasa atin yung control, tayo ang mag-drive. Bigyan natin ng isang halimbawa, yung kung kaya ba natin pigilin. Halimbawa, nakakita tayo ng bagay, yung ating mata ay nakakita ng mga masasamang bagay diyan sa ating kinaroroonan. Example lang tayo, yung kakita tayo ng pwede nating kutyain. Kutyain, halimbawa nakakita tayo ng mahirap na tao o mabaho, ganyan. O kaya ay isang hampas lupa dyan, nakakita tayo. Siyempre, ay yung masamang espiritu, pagka pumasok yung masamang espiritu, sabihin niya, malis ka dito sa aking harapan, napakabaho mo. Siyempre, yung mga bagay na yon, hindi mo naman pwedeng sabihin yun kung mabuti ang espiritu na pumasok. Kung masama yung pumasok na espiritu sa katawan mo, siyempre sasabihin mo, napakabaho mo. Siyempre, parang mamaliitin mo o underestimate mo. Pero kapag mabuting espiritu na sa atin, ay lahat ng bagay, kahit ano man ang nakikita mo, ay hindi mo siya pwedeng husgaan, usigin, o ano man. Huwag mo siya pwedeng hatulan. Dahil bawal ko ang humatol pagka mabuti ang yung espiritu sa katawan. Tulad din ng ating bibig. Kapag tayo ay nagmumura, yung mura, yung marami yung nakaugalian ng mga tao, yung mumurahin mo yung kapwa mo, yung pagkasalitaan mo, pagsasabihan mo ng masasama. Yun ay gawain ng masamang espiritu po yun. Kaya mga kaibigan, yun ang mahirap gamutin, yung pagmumura. Kahit na uminom ka ng tabletas, kahit na uminom ka ng mipinamik o ano man yung mga gamot na inumin mo. Kung pinapayagan po natin pumasok yung masamang espiritu sa ating bunganga, magmumura yan, ayan po ay gawain ng masamang espiritu. Hindi po ginagawa ng mabuting espiritu yung pagmumura. Kaya alam na natin, tayo ang magkukontrol. Kaya yung ating iniinom na gamot, katulad ng aking ayos ngayon, binukunting, ay
first aid lang po ito, pang first aid. Kailangan samahan po natin ng spiritual na gamot. Magkalaging magkasama ang material at spiritual na gamot. Maraming bagay yung mga dapat din natin malaman, yung pagsasama ng material at spiritual, na hindi pwedeng puro material lang tayo. Kasi kapag puro material lang ang ating papasukin sa ating katawan, ay sabi na, bunal na Biblia rin, kung tayo ay nagbabasa rin, ay walang mangyayari. At hanggang doon lang, hanggang sa sanglibutan lang, hindi natin makakamit yung pangako ng ating Panginoong Diyos na buhay na walang hanggan. Kasi nga may pangako eh. Kung naniniwala tayo na may pangako, kahit na ikaw ay patay na, ay bubuhayin pa rin tayo. Yun yung pangako niya na bubuhayin ng Panginoong Diyos yung mga taong gumagawa ng mabuti, yung mga taong mapagpakumbaba, mapagmahal, mapagpasensya, matulungin, lahat na may kabutihang puso, may kabutihang gawa, ay bubuhayin ng ating Panginoong Diyos. Yung mga masama naman, yung mga gumagawa naman ng mga masasama, ay bubuhayin pa rin niya, pero itatapon naman sa naglalagablab na apoy. Mababasa rin po natin sa mga bawat pahina, bawat nilalaman ng banal na kasulatan, yung mga bagay-bagay na yan. Kung tayo po ay nagbabasa, kung po tayo ay nakakarinig ng mga ganyang mensahe, ay nandun din po sa loob ng banal na Biblia ang lahat noon. Kaya ang aking sinasabi ay paala-ala lamang habang ako ay nagpuputol ng gamot. Habang ako ay nagpuputol ng gamot, nag-aayos ng mga gamot na pang-first aid dito sa construction, ay tinatalakay ko na rin ang bagay-bagay na yon, na sana ay makapulot tayo ng kaunting kaalaman o kaunting sa ating isip, magpapabahagi o magpapatalino sa ating isip. Dahil ang sabi, yung bakal daw, bakal sa bakal din ang nagpapatalino. Bakal ang nagpapatalim sa bakal, at siyempre tao rin ang nagpapatalino sa kapwa-tao. Paano kaya natin ginagawa yon? Pamamagitan po ng mga paalaala ng tao na ginamit ng ating Panginoong Diyos, ay yung mga salita na mga mabubuti, yung ating pupulutin, ating susundin o ating gagawin. Siyempre tatalino tayo. Pero kapag ayaw nating sundin, eh wala tayong magagawa. Kung ano yung ating kayamanan na iniipon, hanggang doon lang talaga. Kaya yung ating message from God ay mag-ipon po tayo ng kayamanang hindi napapanis. At samahan natin ng spiritual na gamot. Itong ating mga material na gamot. Kailangan magsasama po yung material at spiritual. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng nanood at tinapos yung aking video for today. Salamat sa mga idol natin dyan, Luzon, Visayas, and Mindanao, at sa lahat-lahat ng panig ng ating daigdig na nararating at naabot ng aking video for today. Ako yung nagkapasalamat. Salamat sa inyong lahat. Sana ang Panginoong Diyos ay lumapag sa bawat puso natin. Wala tayong natatapakan, wala tayong nagrabyado, wala tayong naapi. God bless us all!